Hindi raw solusyon ng bagong Human Rights Committee ni Marcos Jr. sa nagpapatuloy na human rights violation sa bansa. Ito ang tingin ng human rights groups matapos buuin nitong May 8 sa bisa ng Administrative Order No. 22 ang Special Committee on Human Rights Coordination sa ilalim ng Presidential Human Rights Committee. Isa raw sa layunin ng bagong komite ang pagpapatupad ng human rights-based approach sa counterinsurgency. Pero kung susuriin daw, ilan sa mga hensyang bumubuo ng bagong komite ay mga miyembro rin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Notorious ang task force sa pangre-red tag at pagsasampa ng mga di umanong inimbentong kaso laban sa mga aktivista. Inaakusahan yung mga kritiko at yung mga aktivista ng terrorism, ng tinatawag natin na Anti-Terror Act at saka yung Terrorist Financing Prevention and Suppression Act. No? Yung systematikong pag-atake doon sa mga kritiko ng gobyerno. Sa tingin ko, ito yung pagsisend ng mensahe ng gobyerno na kapag pumapanig ka sa mga taong, mga biktima ng human rights violations, ito yung aabutin mo. Ayon sa grupong karapatan, senyalis daw ito na hindi seryosong tinutugunan ng administrasyon ang human rights violation sa bansa. Isa sa mga nakikitang paraan ng human rights groups ang pagdulog ng mga kaso sa International People's Tribunal o IPT na kasalukuyang ginaganap sa Belgium. Well, the tribunal will not only provide a deterrent for future abuses, it also provides a platform to lobby or pressure the Philippine government to observe and be held accountable for violations. Ang IPT ay isang forum na nag-iimbestiga ng human rights violation sa bansa. Dinadaluhan ito ng mga human rights lawyer at mga eksperto sa international humanitarian law mula sa iba't ibang bansa. Now we are here to convene the International People's Tribunal focusing on war crimes, to call out armed forces to comply and respect the laws of war or IHL, International Humanitarian Law. Inaasahan ng mga human rights group na maidudulog sa International Criminal Court o ICC at iba pang international ruling bodies ang kalalabasan ng investigasyon ng IPT.